Magandang gabi sa lahat ng ating mga ka-real talkers. Welcome back sa ating podcast, ang inyong virtual na pahingahan at source ng katotohanan sa mundong puno ng mga blurred lines at mixed signals. Ako ang inyong host, si Ben. At ako naman si Kate. Ben, ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay isa sa pinakauso pero pinakamasakit na setup sa modern dating. Ito yung tinatawag nating situationship. Yung mas higit pa sa magkaibigan pero hindi pa rin magkasintahan. Walang label pero may selos. Walang commitment pero may expectations. At ang pinakamahirap sa lahat, paano ka aalis sa isang bagay na hindi naman naging inyo sa simula? Ang topic natin ngayong gabi. Paano i-exit ang isang situationship nang hindi wasak ang puso? Napapanahon ito, Kate. Ang daming almost relationships na mas masakit pa sa breakup ng isang totoong kasal. Para bigyan tayo ng konkretong halimbawa, pakinggan natin ang sulat mula kay Almost Annie. Sabi niya sa kanyang email, "Hi, Ben and Kate. I've been in a situationship for 7 months. We go on dates, we talk every day, and we've even met each other's friends. Pero kapag tinatanong ko kung ano na ba kami, ang sagot niyo lang ay, let's just go with the flow. At ayoko ng pressure. Pagod na ako sa paghihintay, pero natatakot akong tapusin ito dahil baka mawala siya ng tuluyan sa buhay ko. Paano ko ba ito i-exit nang hindi ako masyadong masasaktan? I love him, but I'm losing myself." Annie, unang-una gusto kong malaman mo na valid ang pagod mo. Hindi ka nag-iinerte at hindi ka rin demanding. Ang tao ay natural na naghahanap ng security at stability. Ben, simulan natin sa pinakamahalagang step, the reality check. Annie, kailangan mong tanggapin na going with the flow is a dead-end street. Kapag sinabi ng isang tao na ayaw nila ng pressure, ang ibig sabihin niyan ay gusto nila ang benefits ng pagkakaroon ng girlfriend pero ayaw nilang panindigan ang responsibilidad ng pagiging boyfriend. Tama ta, Kate. At Annie, ito ang real talk. Hindi mo mai-exit ang isang situationship ng hindi wasak ang puso kung aalis ka ng umaasang hahabulin ka niya. Kailangan mong tanggapin na ang pag-alis mo ay para sa sarili mo, hindi para i-test siya. Ang unang hakbang ay the internal decision. Bago ka makipag-usap sa kanya, dapat buo na ang loob mo. Isipin mo ang 7 buwan na lumipas. Sa 7 buwan na yon, nabigyan ka ba niya ng peace of mind? Kung ang sagot ay hindi, bakit mo gustong manatili sa isa pang 7 buwan ng pag-aalinlangan? Pangalawang step, Annie, is the final conversation. Huwag kang makipag-break via text. Iba ang bigat kapag sinabi mo ito ng harapan o kahit sa tawag man lang. Sabihin mo ang totoo. I've enjoyed our time together, but I realized that I need more than what this current setup can offer. I'm looking for commitment, and since you're not ready for that, I think it's best for me to move on. Short, direct, and respectful. Huwag mong hintayin ang rebuttal niya, eh. Huwag kang papayag sa, "But I really like you, just give me more time." Remember, 7 months is more than enough time for someone to know if they want to be with you officially. At pagkatapos ng usarapan, Annie, kailangan mong gawin ng pinakamahirap na part, the clean break. Sa situationship, madalas nating sabihin na pwede naman kaming maging friends. Real talk, hindi niyo pwedeng maging friends agad. May unresolved feelings ka. Ang pananatili bilang friends ay paraan lang niya para hindi ka tuluyang mawala habang patuloy pa ring nakukuha sa murang halaga. You need to go no contact. I-unfollow mo siya, i-mute mo ang stories niya at huwag mong i-check ang profile niya. You need to detoxify your system from the dopamine hits he gives you. Di ba, Gen? Ang daling sabihin pero ang hirap gawin kapag nag-message na siya ng, "I miss you," sa madaling araw. Annie, kapag nag-message siya, huwag kang mag-reply. Ang "I miss you" niya ay hindi "I want to be your boyfriend." It's just, "I miss the attention you give me." Protektahan mo ang puso mo. Isipin mo na bawat reply mo ay pagbubukas ulit ng sugat na sinusubukan mo ng tahiin. So, paano maiiwasan na maging wasak ang puso? Sa totoo lang, masasaktan ka talaga. There's no way around it. Pero mas wasak ang puso mo kung mananatili ka sa isang relasyong unti-unti kang inuubos. The pain of leaving is sharp but temporary. The pain of staying in a situationship is dull but permanent.
Mas pipiliin ko na ang masakit na goodbye kaysa sa nakakabaliw na maybe you preserve your dignity by walking away when the table no longer serves respect. Isipin mo rin, Annie, na bawat araw na ginugugol mo sa maling tao ay isang araw na nininakaw mo sa tamang tao. Somewhere out there, may isang lalaking hindi matatakot sa label, hindi matatakot sa commitment at proud na tatawagin kang girlfriend niya. Pero hindi mo mahahanap siya hanggat nakakulong ka sa flow ng lalaking ito. Your exit is your entrance to a better life. And for those who are currently in a situationship and feeling okay with it, tanungin nyo ang sarili nyo kung bukas ay makakahanap siya ng iba at sasabihin, hindi naman tayo, di ba? Magiging okay ka pa ba? If the answer is no, then you are not okay with the setup. You are just settling. Stop settling for crumbs when you deserve the whole bread. Napakabigat pero napakalinaw na advice nito. Annie, we believe in you. Mas matibay ka kaysa sa nararamdaman mo ngayon. Sa lahat ng ating mga listeners, sino dito ang naka-exit na sa isang situationship? Paano niyo ginawa at gaano kasarap sa pakiramdam nung sa wakas ay malaya na kayo? Share your exit stories with us. Email us at realtalkwithbenandkate@gmail.com. Tell us how you regained your power. Follow us on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Ang inyong mga kwento ay nagbibigay lakas sa iba pang nahaharap sa parehong laban. At sa ating susunod na episode, pag-uusapan naman natin ang isang topic na may kinalaman sa pagsisimulan ng isang seryosong relasyon sa panahon ng social media. Naku, usapang digital etiquette na naman ito. Next topic, bakit kailangan ng soft launch bago i-public ang relasyon? Pag-uusapan natin ang psychology sa likod ng pagpapakita ng anino o kamay lang muna bago ang hard launch. Is it a sign of maturity or just playing safe? Naku, exciting yan. Huwag niyo yung palampasin. This has been Real Talk with Ben and Kate. Stay real, stay brave, and always choose the certainty of self-love over the uncertainty of a situationship. Good night, everyone.